Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, ang man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo, sila, kayo, kami, ako, naghahanap, nangangarap na yayaman. Ang mga mayayaman, lalong nangangarap na maragdagan pa at dadami pa ang kanilang kayamanan. Ang mga mahirap, nangangarap na kahit kunti magkaroon sila ng yaman. Walang masama sa kayamanan, lalo na kung pera ang pag-uusapan. Kailangan natin ang pera sa lahat ng bagay na ang ating pangangailangan. Pera, lahat ng bagay. Ngunit, hindi ang ibig sabihin sa lahat ay lahat na lang. Lahat ng karangyaan, maaari natin mararating kung tayo ay mayaman. Ganon din ang mga makapangyarihan. Lalong-lalo na ang ating mga politiko. Lalong-lalo na ang nasa gobyerno. Lalong-lalo na ang nasa rurok ng kapangyarihan. Lalong naghahangad na higit na magiging makapangyarihan. Ngunit, tandaan ang sinabi ng ating Panginoon. Bago tayo maghanap ng anumang karangyaan, ng anumang kayamanan, ng anumang kapangyarihan, sapagkat ang na ito ay pansamantala lamang. Bago tayo mangangarap, bago tayo maghanap, una at higit sa lahat, ating hahanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan at ang lahat ng ating hangarin, ang lahat ng ating ninanais ay ipagkakaloob ng Diyos. Kaharian ng Diyos ang una natin hanapin. Ang kaharian ng Diyos, hindi kayamanan, lalo hindi kapangyarihan. Ang kaharian ng Diyos ay kabutihan. Sa madaling salita, kung nais nating marating ang kaharian ng Diyos, tayo ay magiging mabuti. Ito ang totoong kapangyarihan. Ulitin natin, walang masama sa maghanap na magkaroon ng kayamanan o ng maraming pera. Ang masama, kung inaabuso natin, sobrang ng ating kayamanan, naluluto tayo, nagbobogol tayo, nanggagansyo tayo, nagsisinungaling tayo, nagsasamantala tayo. Dito, masama ang pera. Dito masama ang anumang kayamanan. Mas maganda, mas mabuti, kung hahanapin natin una higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. Ang magiging mabuti tayo. Sabi nga sa sermon ng ating Panginoon, ang unang humili ng ating Panginoon, sabi niya, mapapalang ang mga maghihirap, ang kaluluwa, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Poor and spirit. Ang poor spirit, ang sabihin ng poor spirit, hindi yung pobre ka sa lahat. Wala ka nang yaman, wala ka nang kapangyarihan. Pobre ka ang iyong kaluluwa. Kung pag-uusapan ng kaluluwa, sa yaman at kapobrihan, ang ibig sabihin, hindi ka mayaman sa pera o sa temporal na kayamanan.
kung hindi mayaman ka sa kabutihan. Ganun din, mahirap ka man kung hindi mo naman ginagawa ang kabutihan, hindi mo naman sinusunod ang kapusan ng Diyos. Mahirap ka pa rin. Sapagkat alam naman natin na sa mundo ito, pansamantala lamang ang ating pananahan. Tayong lahat mamamatay. Tayong lahat darating at darating sa ating pupuntahan, sa ating libingan. Ngunit sa ating kamatayan, yan ay kamatayan ng ating katawang lupa. Ang ating katawang likha ng Diyos maliban sa ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa, yun na yun ang tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos o ng kaparusahan mula sa Diyos. Yan ay masusukat kung paano tayo namumuhay. Mayaman man tayo kung tayo ay gumagawa ng kabutihan, kung tayo ay nagbabahagi ng ating yaman sa mga nangangailangan, sa matika, mayaman tayo sa kaluluwa, or in spirit, kahit mayaman tayo sa temporal na kayamanan. Kaya ang mga mahirap at ang mga mayayaman, pareho sila kung magpag-uusapan ay ang tinatawag na or in spirit. Sa madaling salita, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at anyo. Ayon sa larawan at anyo ng ating Panginoon. Ngunit hindi ang ating physical na katawan ang larawan at anyo ng Diyos, ang ating kaluluwa, kung ano ang ating mga ginagawa. Sabi nga ng ating Panginoon, if you do things to the least, if you do good things to the least of your brethren, of your brothers and sisters, yan ang tamang fruit of spirit. Yung tutulong tayo, mahirap man tayo sa yaman at kapamilyahan, kung hindi naman tayo gagawa ng kabutihan, wala tayong mukhang iharap sa ating Panginoon, lalo na sa kanyang pangalawang pangalawa. Ulitin na at ating bigyan din. Hindi, foreign spirit ang isang mahirap na hindi gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat ang ginagawa natin sa ating kapwa, mayaman man tayo o mahirap sa yaman at kapangyarihan, ay ginagawa natin sa Diyos. Ang hindi natin ginagawang kabutihan, pagtulong at pagmamahal sa ating kapwa, mahirap man tayo o mayaman sa temporal na kayamanan at kapangyarihan, hindi natin ginagawa sa Diyos. Kaya tanda natin, walang masama sa maghanap ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit kung aabusuhin natin, gagawa tayo ng masama, magkaroon lang tayo ng kayamanan, magkaroon lang tayo ng kapangyarihan. Katulad halimbawa, yung kapangyarihan political, ang magiging senator ka, ang magiging congressman ka, ang magiging mayor ka, ang magiging gobernador ka, o ang magiging presidente ka. Yun ay regalo sa atin ng ating Panginoon. A gift from God. Pero kung abusuhin natin yan, iyan ay regalo sa atin ng demonyo. Satanas, ang hari ng kasamaan. Una, at higit sa lahat, hanapin natin ang kahayang ng Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan, yaman man tayo o hindi, sa pira, sa salaki, sa kapangyarihan. Mahirap tayo sa kaluluwa. We are poor and spirit.